kwento ng babae, nakita niya na nagpunta sa likurang sasakyan yung babae at nakasunod yung isang lalaki at doon nga po binaril yung babae. Okay, ang tanong po ay nasan po ang ating mga pulis? Igan, kasi ganito po, ang Quezon City po, hindi naman po kayang i-cover ng lahat ng pulis sa lahat ng oras ang lahat ng kalsada ng Quezon City. Ang pulis po ay nandito lamang po sa paligid sa kanilang mga area of responsibility. Opo. Meron po kami fixed visibility point sa kahabaan ng EDSA. Meron din po kami sa Timog area. Opo. Meron kami sa Quezon Avenue. Oho. At sa lugar po na yun, sa May Tihiner, sa oras na yun, wala po kami fixed visibility point sa area na yun. Yung amin po mga beat patroller na dumadaan, maaaring nadadaanan nila yung area pero hindi po sila nag-i-stay dahil hindi naman po main road yung Tihiner. Oho. Okay, pero may nangyari na pong ambush sa Commonwealth. Inaasahan daw po naka-alerto ang PNP, hindi ho ba? Lalo sa Quezon City. Go ahead po, Superintendent. Dito po sa Timog area, nakakonsentrate po ang mga pulis natin sa Timog, Morato, sa may Scout Borromeo. Dito rin po sa may Roses QA, Quezon Avenue. Opo. Yan po nga sa may Kamuning, yung barangay hall po natin na yun, malapit lamang po sa EDSA. Pero yung area na daw yan, marami na daw sumbungan ng pagnanakaw ho talaga, Superintendent, di ho ba? Meron pong sinasabi yung mga ibang taga roon. Oo. Okay. Maraming salamat po. At anong payo nyo sa ating mga may-ari ng mga bagong sasakyan, Superintendent? Ang maipapayo ko po lamang ay ang lubos na pag-iingat, lalong-lalo na po ang ating mga kababaihan. Kung sila ay pupunta bago sumakay sa sasakyan, tingnan muna nila ang paligid. At pag sila ay nakasakay, ilak nila kaagad ang sasakyan at huwag silang pumaparada sa mga madidilim na lugar. Okay. At ang isa pa pong, yung pong babae, hindi po nasagasaan. Doon po siya sa likod binaril. Kaya nung umalis po yung sasakyan, ayun sa witness na nakakita na nandun siya sa loob ng bahay, nakikita sa bintana. Ay hindi naman po nasagasaan yung babae. Okay. Maraming salamat po. Good morning po, Superintendent. Police Superintendent. Magandang umaga rin po at mabuhay po kayo. Police Superintendent Crisostomo Mendoza po, Commander ng QCPD Station 10. Papaya na may isa pang maliit na bunga sa loob nabili ng isang ginang sa China. At superhero musical na Spider-Man Turn Off the Dark, nag-premiere na sa Broadway. Magpauli, tutok lang sa unang balita. And babies. Kaya ba yan ng dahon-dahon? Solmux. He's the one! Safe for kids and even babies. Ang unang hirit at ang pambatang Solmux. Kakampi nyo laban sa sakit. Pakaiga, nagbabalik ang unang balita. 40 tauhan ng Manila City Jail Extension sa Camp Bagong Diwa sinibak sa pwesto matapos matuklasan ang umano'y special treatment sa ilang preso. Nakuna ng surveillance video ng programang Investigador ang ilang presong naka-aircon sa selda. Narito ang exclusive report. Ilan ito sa mga nasaksihan ng programang Investigador sa 2 buwan nitong surveillance sa loob ng Manila City Jail Extension sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Ang ilang convicted Chinese drug lords, tila relax na namumuhay sa kanilang seldang di aircon na, may laptop at cellphone pa. May babae pang namataan sa loob ng kwarto. May nakita ring mga hinihinalang drug paraphernalia at tila may nagpa-pot session pa. Nang ipakita ng investigador ang video kay DILG Secretary Jesse Robredo, nag-init ang ulo ng kalihim at agad tinawag ang Deputy Chief for Administration ng BJMP na si Chief Superintendent Johnny Mamaril. Yung negligence, masususpindi yun. Depende sa gravity ng offense. Pero ang malinaw ho dun, yung parang nagbebenta ng privileges.
Pag napatunayan, tanggal yun. Agad nagkasa ng inspeksyon si Mamaril kasama ang investigador. At dito, nabistong may ilang presong gumagamit ng aircon. Bagamat ang ilan, pilit pa itong itinatago. Parang yan lang po yung binigay sa akin pribileyo dati dahil ako po yung mayores. Pero naabutan ko na po yung ganyan na po yan. Nahuli rin ang mga laptop at cellphone sa loob. Pero walang nakitang droga o paraphernalia ang mga nag-inspeksyon. Dahil sa natuklasang mala VIP treatment sa ilang preso sa piitan, sinibak ang 40 tauhan ng Manila City Jail Extension. Ito ay kabigla-bigla sa aming panig na informasyon ay galing pa sa labas. So, galing tayo sa media. So, gagawan natin ito ng karampatang investigasyon. Ang kabuuan ng eksklusibong ulat na ito, mapapanood sa investigador ngayong Sabado, dito lang sa GMA. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. National Union of Journalists of the Philippines at abogado ng mga kaanak ng biktima ng Maguindanao Massacre, kinwestiyon ng anilang mahigpit na panuntunan ng Korte Suprema sa live media coverage ang paglilitis. Pero pinanindigan ng kataas-taasang hukuman ng inaprubahang guidelines. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Baka meron ding paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag dahil ang Korte Suprema na ngayon ang nagdidesisyon kung anong dapat i-cover o hindi dapat i-cover ng mga media. Bagamat natutuwa sa desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot sa live media coverage sa paglilitis sa Maguindanao Massacre case, nababagabag daw sa mga limitasyong itinakda ng Korte si Attorney Harry Roque, na isa sa mga abogado ng kaanak ng mga biktima. Kabilang na diyan ang pagbabawal sa commercial break, maliban na lang kung nakareses ang Korte o may bahaging bawal ipakita sa publiko. Dahil dito, maghahain ng motion sa Korte si Roque para linawin ang ilang panuntunan. Yung discretion kung anong dapat i-broadcast live ay isang desisyon na dapat gawin ng mga editors ng mga media outlet at hindi ito po pwedeng paghimasukan ng ating Korte Suprema. Bagay na sinigundahan ngayon ng NUJP. Baka raw kasi sa sobrang higpit, wala nang medyang mag-cover. Yung talagang kailangang i-cover mo ng magmula umpisa ng hearing hanggang sa dulo, at lahat ng trial days ng walang commercial interruption, yun medyo mabigat yun. May impact yun financially, may impact yun sa editorial prerogative. Gayunman, pinaninindigan ng Korte Suprema ang kanilang inilabas na guidelines. Precisely why we are conducting full live coverage is so that the public will know, will find out what the basis for that decision is. This is not some business wherein we want to get in profits. No? This is a service to the general public. Ang palasyo ng unang sumulat sa Supreme Court para payagan ng live coverage, sinabing desisyon na raw ng mga media network na idulog sa Korte Suprema ang kanilang saloobin sa inilabas na guidelines. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Malaking bahagi ng southeastern Australia lubog sa baha. Kabilang sa mga apektadong lugar ang New South Wales. Ang pagtaas ng tubig resulta raw ng malakas na pag-ulan sa loob ng 48 oras. Nagbahay-bahay naman ang mga emergency worker para palikasin ang mga residente. Aabot na sa mahigit 1,000 residente ang lumikas. Solar-powered aircraft ng Belgium dumating na sa Paris, France para sa International Air Show. Bagamat mabagal ang takbo, tiyak na mamamangha pa rin ang mga manonood ng air show. Lumilipad po kasi ito sa pamamagitan lamang ng enerhiya mula sa araw. Umaasa rin ang mga may likha ng solar-powered aircraft na magdudulot ito ng napakalaking pagbabago sa aviation technology. Nakatakda rin silang gumawa ng mas malaking solar-powered aircraft at target nilang maikot nito ang mundo sa taong 2013. Amazing Balita! Sa ating amazing balita, nakakita na ba kayo ng buntis na papaya? Tila ganyan daw po ang nangyari sa China. Kwento ng isang ginang, normal naman ang panlabas na itsura ng papaya na kanyang binili. Kaya naman ganun na lang ang gulat niya nang hatiin niya ito at matagpuan ang isa pang maliit na papaya sa loob. Dahil sa pagkamangha, hindi na rin niya nagawang kainin ang prutas. Ayon po sa ilang website, posibleng kambal na papaya sana ito pero nagkaroon ng abnormalidad sa paglaki ng isa. Latest showbiz balita. Ihatid na po natin morning kachika si Luan D. Luan! Thanks,
kaibigan, international pop singer na si Miley Cyrus dumating na sa bansa para sa kanyang one-night-only concert. At sa airport pa lang ay kitang-kita ng excitement ng kanyang fans. Narito ang report ni Victoria Tulad. Bagamat pagod sa biyahe, nakangiting dumating sa NAIA ang American teen star na si Miley Cyrus kagabi. Kasama ni Miley sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa bansa, ang kanyang inang si Leticia Cyrus, ilang miyembro ng kanyang grupo at bodyguards. Hindi na nakapagpaunlak pa ng panayam si Miley pero masigla naman siyang kumaway sa kanyang mga tagahanga bago umalis papunta sa kanyang hotel. Hindi naman magkamayaw ang ilang fans ni Miley na alas 7 pa lang ng gabi ay naghihintay na sa kanya sa labas ng NAIA. Astig siyang pumorma, rockers. Parang kahit na bad siya, ang bait-bait pa rin niya para sa akin. Miley Cyrus, sana magustuhan mo dito sa Pilipinas. We love you so much. You have so many. We love you very much! Unang nakilala si Miley bilang ang Disney character na si Hannah Montana. Matapos nito, pumasok siya sa music industry at pinasikat ang mga kantang gaya ng The Climb, Party in the USA at Can't Be Tamed. Bida rin siya sa mga pelikulang Hannah Montana the Movie at The Last Kiss. Sa kanyang world tour na pinamagatang Miley Cyrus, The Corazon Gitano Tour na nagsimula noong Abril, tanging Pilipinas lang ang bansa sa Asia na bibisitahin ng singer-actress. Ang kapuso star na si Marvin Agustin ang isa sa mga producer ng concert. Pagkatapos ng kanyang show sa Pilipinas, pupunta naman si Miley sa Australia. At bilang paghahanda nga, puspusan na ang pag-eensayo ni Miley at ng kanyang grupo noong mga nakaraang araw. Gaganapin ang concert ni Miley sa SM Mall of Asia Concert Grounds bukas. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Balitang Broadway naman po tayo, rock musical na Spider-Man Turn Off the Dark, formal nang nagbukas. Ilang beses nang naudlot ang opening nito dahil sa numerous revisions at ilang technical and financial problems. Pero kwento ng U2 members na sina Bono at The Edge na parehong nasa likod ng musical, sulit naman daw ang paghihintay dahil sa ganda ng kinalabasan. Sa sentro ito sa crime-fighting tales ng web-spinning hero na si Spider-Man with a lot of stunts sa gitna ng mga production. And with around $70 million, ito na ang pinakamagastos na musical sa Broadway to date. More updates from Munang Chika when we return. Balik muna tayo kay Igan. Salamat Luwan, ang latest sa traffic ihatid ni Lava Juver. Love! Igan, maraming salamat. Ito na po mga kapuso ang ating kakalsadahan via GMA Traffic System. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng North Luzon Expressway sa may Balintawak area. Yung pong nasa kaliwang lane ay patungo po ng EDSA at yung nasa kanan ay patungo po, yung kaliwa ay patungo ng A. Bonifacio at patungo ng EDSA at ang kanan ay patungo po ng Norte. Napakaganda pa rin po ng daloy ng trapiko. Ang EDSA Kamuning, ayan, nagbabadya na po ng isang masalimuot na umaga dahil nagkakaroon na po ng unti-unting pagbigat. Ang daloy ng trapiko, ang kanang bahagi na patungo po yan ng Makati and South area. Ang kaliwa patungo ng Monumento, tuloy-tuloy lamang. Sa ibabang bahagi niyan, masisilip po natin ang Skyway sa may Bikutan at may kitaan pa rin naman ho natin ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Yan man ho ay patungo ng Calabar Zone o patungo ng Maynila. Walang problema. Ang kaliwang bahagi naman po sa ibaba, sa left, makikita ho natin ang McKinley Road. Ayan po yung kaliwa ay patungo po yan ng Bikutan area at yung kanan ay patungo ng C5 na mas maayos at mas magaan ang daloy ng trapiko. Ngayon ay Huwebes! Ang coding ho natin ay mga plaka nagtatapos sa number 7 and 8. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Lava Juver, so alam mo dyan na, Ralph Fang, balik sa higan. Salamat, Love. At ang init namin mamaya, presyo ng asukal, bababa simula sa katapusan ng Hunyo. At isang guro at kanyang misis arestado matapos mahuli sa aktong nagbebenta umano ng shabu sa North Cotabato. Samantala, narito na po si Susan. Yes, maraming salamat. Igan ako. Nito mga nakalipas na araw. May sunod-sunod ho yung kaso ng food poisoning. Nauna po yung diarrhea outbreak dyan sa Kalumpit, Bulacan dahil doon sa tubig na sinasabing inilagay, inihalo